Remember our rule that based on our department order that once a ship has been attacked, then henceforth that particular principal will know, the ship owner will no longer be allowed to board any Filipino seafarers on any of its voyages that navigate through the Red Sea and the Gulf of Aden. Ipagbabawal ng Department of Migrant Workers sa Filipino seaman ang pagsampa sa barkong MT Sunion kung kasama sa ruta nito ang warlike zones gaya ng Gulf of Aden at Red Sea. Ayon sa DMW, isasama na nila ang MT Sunion sa listahan ng mga barko at kumpanyang hindi pwedeng sakyan ng mga tripulanting Pinoy dahil sa pang-aatake ng Houthi rebels sa mga nasabing lugar. We have added, of course, more ship owners, principal, the list of those who are so prohibited aside from this current case. So we have a number of ship owners already whom we have prohibited to proceed in terms of boarding Filipino seafarers navigating the Red Sea and the Gulf of Aden routes. Ngunit paglilinaw ng DMW, maaari pa rin namang mag-empleyo ng Filipino seaman ang nasabing ship company basta dadaan ito sa ibang ruta. Ayon sa DMW, posible kasing atakihin ulit ang barkong ito dahil sa nagpapatuloy na conflict sa lugar. We also should be regulating for the better safety and protection of our seafarers. Kaya nga meron tayong selective prohibition approach, which is hindi na pwede yung nagkaroon na ng significant threat or attack kasi there's a strong likelihood na given the nature of the conflict that there will be a reason behind a particular principal or ship owner being attacked and the likelihood that it may happen again. Pangsyam na ang MV Sunion sa mga barkong inatake ng Houthi rebels kung saan kasama sa mga naapektuhan ng mga Pilipinong tripulante. Kasama sa mga nilusob noon ang cargo ship Galaxy Leader, MV True Confidence at MV Tutor. Noong buwan ng Abril, naglabas ang DMW ng kautusan na nagbabawal sa mga Pilipino na sumakay sa cargo at cruise ship na dumadaan sa warlike zones. Dahil dito, marami sa mga barko ang nag-divert na ng kanilang ruta. We need to mention the number one rule is to divert. And indeed, more than 50% of ships already have so diverted. By our count, it's around 60 up to 70% have diverted. Hindi na dumadaan doon. Pero meron pa nga rin nga talaga, as I mentioned, who choose to exercise the freedom to navigate. Samantala, paalala naman ng Department of Foreign Affairs sa mga Pilipinong tripulante na mapanganib ang pagdaan sa Red Sea dahil sa tumataas na tensyon doon. Sa isang pahayag, hinikayat ng DFA ang Pinoy seaman na gamitin ang kanilang right to refuse sailing upang makaiwas sila sa kapahamakan. Mas makabubuti nila na iwasan muna ang Red Sea region kung hindi naman matindi ang kanilang pangangailangan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.